Pangalawang araw na nga ng bakbakan dito sa gitnang silangan. At may mga casualties na rin. Kagaya nga nung isang Pinay na hindi niya iniwan ang kanyang alagang bedridden. Kaya nangyari siya ang sinamang palad na nabawian ng buhay, sumulangit nawa kanyang kaluluwa. At parang naging regular na tuloy sa akin. Nasanay na ako na pag yung alarm ay bitbit ko na tong aking bag kung saan mayroong akong isang pares na pamalit na damit, ang aking passport, ang aking ilang pirasong alahas, wallet ko, yung mga mahalaga lang naman talaga, pinakamahalaga ay passport. So, may mga nagsasabi na baka tumagal pa ito ng 1 linggo, 2 linggo. Sana naman ay mapalagay na sa dapat kalagyan ang kung sino man. Alam nang nasa taas. Alam niya dahil sinabi niya na hindi niya kailanman pababayaan ang bansang ito. Nabagamat palagi itong makakaranas ng mga ganitong sitwasyon na hindi niya pababayaan, at ako ay isang babaeng may malalim at matibay na paniniwala, pero hindi ako religious. Hindi ako religious sa kaparaan ng hindi ako pala simba. Hindi ako nagro-rosaryo, pero meron akong rosaryo. Ito siya. Kasi naniniwala ako at malalim ang aking pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na ang lahat ito ay nakikita niya at siya rin ang hahatol. Siya rin ang maglalagay sa tamang lugar ng kung sino man ang mali. At alam naman natin kung sino dahil marami siyang mga kapwa-tao, mga ibang bansa na ginagawa ng masama. As in, masama talaga. Ito ang alaga ko na malakas pa siya. Mabutin lang at malakas pa. Malimit, hindi siya sumasama sa akin pag tumatakbo ako sa shelter. Kasi sobrang lamig sa baba. Kaya ako, dinadala ko ito. Mabuting lang, meron akong mabait na kaibigan na nagregalo sa akin ito. Parang ito'y 3 years ago na. Or 4 years ago na papakinabangan ko. Para siyang bathrobe na hindi naman siya talaga bathrobe. Pero ginagamit ko na rin siyang bathrobe kasi yan. So ito ang dinodoble ko pagka nasa baba. So far ay hindi ko na mabilang ang mga ilang ulit kong pagbaba at pag-akyat. Pero kagandahan na nga lang na malapit. Diyan lang sa baba namin ang shelter. Nasa first floor kami at yung shelter naman ay nasa ground floor. Kaya ay pagdasal natin lahat. Alayan ninyo ng dasal na sana matapos na ang kaguluhang ito sa Middle East, mailagay sa tama ang dapat ilagay sa tama. Mapuksa ang dapat puksain. At maghari ang kapayapaan. Napakagandang maranasan na yung taga-ibang bansang ay nakakapunta dito sa bansang kinaroroonan ko, at itong mga taga rito ay nakakapunta sa bansang iyon. Diba napakasarap sana ng ganoong uri ng buhay na hindi natin kailangang magalit dahil siya ay Hudyo or siya ay Muslim. Lahat tayo ay mga nilikha ng nasa taas ng minanang, hindi ko masabi kung mali o tama, minanang kaugalian, na kung bakit maraming mga Muslim ang galit na galit sa mga Hudyo. Hindi naman lahat ng Muslim ay masasama, marami rin ang mabubuti at mababait.
din naman ang mga Hudyo o Jewish, hindi naman lahat sila mabubuti. Meron din sa kanila masama. Para ding mga, excuse me, naglabas na ng hangin sa kalalakad at katatakbo. Para ding mga Pinoy. May mga mabubuti at may mga salbahe. Sa lahat naman ng bansa ay merong mga ganon. Kaya sana naman matigil na to. At marami na ang nadadamay. Sana makapag-isip ng tama. Sana sa niba ng banal na espiritu ng ating Ama, o sana padala niya ng mga anghel yung mga malalaking tao nasa likod ng kaguluhang ito na sana diktahan sila ng mga mabubuting gawa. Nawa ay maisip nila na ito ang tama, ito ang dapat naming gawin. Para hindi na nadadama yung mga inosente. Kagaya nung mag-iina na sinamang palad na tamaan ng missile ang shelter na yun na kanilang kinaroroonan. So mag-iina yun, 3 anak. Nakakadurog ng puso. Kaya sana itong pangalawang araw na to ay ang sumunod na pangatlong araw ay unti-unti nang magbalik sa normal. Ang lahat sa tahimik. Hindi yan magiging bigla pero sana mabawasan na. Para magbalik na sa normal ang buhay ng lahat. Tulungan niyo ako magdasal. Pagdasal natin ang kapayapaan ng Middle East ng buong daigdig sa pangkalahatan. Yun lamang at maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. At ingat tayong palagi. Tandaan na ang ating Panginoon ang pinakamabisang sandata sa lahat ng ating mga suliranin. Pero sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi puro dasal lang, gagawa din tayo ng ating paraan. Gagawa tayo kasabay ng paghingi sa Kanya ng tulong sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal. At maraming salamat sa mga nagme-message sa akin, sa mga nangungumusta, sa mga nagpapahatid ng pag-aalala, sa mga nagpapaalala, sa mga nagpapayo. Maraming salamat. At kailangan namin yan, kailangan ko yan, nakakapagpalakas ng loob. O paano? Ingat palagi at God bless us all. Bye-bye.